Week 1. Pagtaas at pagbaba ng tono. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahang makikilala mo ang mataas at mababang tono. Tumingin ka sa paligid. Makikita mo ang iba't ibang mga bagay, halimbawa, kahoy, kutsara, latang may laman, at electric fan. Alin sa mga ito ang nagbibigay o lumilikha ng tunog? Subukan mong patunugin ito sa pamamagitan ng pagpalo, pag-alog, o pagbuhay dito. Tingnan ang larawan sa ibaba. Itong larawan, tingnan natin. Ilang mga bata ang nakikita mo? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron tayong 7 mga bata. Anong napansin mo sa kanila? Ano daw ang inyong napansin sa pagkakahanay sa kanila? Anong napansin nyo sa kanilang height or taas? Oo, nagsimula sa pinakamababa pataas ang mga bata. Tawagin nating do ang pinakamababa, sundan ng re, mi, fa, so, la, at ti. Sabi dito, inayos daw ang pwesto ng mga bata ayon sa kanilang taas. Yung kaliitan o yung pinakamababa, nasa kaunahan. Sinundan ng mas mataas sa kanya hanggang makarating doon sa pinakamataas. So, tawagin daw natin yung mga bata na yung pinakamababa ay si do, sumunod ay si re, sunod ay si mi, kasunod ay si fa, kasunod ay si so, kasunod ay si la, ang kahulihan o ang pinakamataas ay si ti. Ngunit, sa pagkakasulat ng do, re, mi, fa, sol, la, ti, do o yung tinatawag natin na SOFA syllables, merong mali sa pagkakasulat. So, tandaan ninyo, pag magsusulat kayo ng SOFA syllables or singing names, kailangan ito ay sinusulat ng maliit na letra. Katulad nito. Yan. So, dapat maliit na letra ang inyong gagamitin. Yung malalaking letra, ginagamit ay sa pitch name. Pero sa SOFA syllables, kailangan ay maliliit na letra. So, kung iahadlin tulad natin ito sa music, so ibig sabihin, yung mababang bata, siya yung may pinakamababang tono. At habang pumupunta siya pa kanan, pumupunta papunta dito, tumataas ng tumataas siya hanggang sa ang pinakamataas ay T. Ayan. Nilagyan ko pa ng arrow para mas malinaw sa inyo na ang pwesto nila ay pataas. Nagsimula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Paghambingin ang 2 nota sa bawat sukat or measure. Isulat ang MT kung ang nota ay sumisimbolo sa mataas na tono at MB naman kung ang nota ay sumisimbolo sa mababang tono. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Okay. So, mag-review muna tayo about sa tinatawag nating sukat or measure. So, ang isang measure ay napapaloob sa pagitan ng 2 bar line. So, consider ito na may bar line. So, ito yung unang bar line, ikalawang bar line. So, ibig sabihin, ito ay yung unang sukat niya. Kung bibilangin natin kung ilang sukat o ilang measures meron ito ay mayroong 4 na measures. 1, 2, 3, at 4. Ang sabi dito, paghambingin ang 2 nota sa loob ng bawat sukat. So, ibig sabihin, yung mga nasa loob ng measure, yun ang paghahambingin ninyo. Yan. So, katulad dito,
Ito ang paghahambingin yung unang nota at pangalawang nota. So pagdating sa musical stuff o sa limguhit, visually o gamit ang ating mga mata, maaari nating malaman ang tono na mababa at mataas. Depende sa pagkakalagay niya sa staff or limguhit. Katulad dito sa unang measure. So alin ba ang mas mababa ang pwesto dito sa dalawa? Siyempre, itong nauuna. Kasi siya ay nasa ilalim ng unang guhit. At ito namang pangalawa ay nasa mismong guhit. So itong mas mababa na ito, ilalagay natin dyan ay MB dahil mababa. At ito namang pangalawang nota, dahil siya ay mas mataas ang pwesto dito, siya ay MT. Okay, example. Measure number 2. Tingnan natin yung dalawang nota. Unang nota at ikalawang nota. Kung mapapansin nyo, mas mataas itong unang nota kaysa sa pangalawang nota. So, ang ilalagay natin dito ay MT. At ang ilalagay natin dito ay MB. Mas mababa. So, i-compare nyo lang yung dalawang nota na magkasama sa isang measure. Punta naman tayo sa measure number 3. So, tingnan natin yung dalawang nota. So, itong dalawang ating i-compare. So, kitang-kita. Ang layo ng diferensya. Ito mas mababa ang pwesto. Ito mas mataas ang pwesto. So, ibig sabihin, ang notang ito ay mas mababa or MB. Mababa. At itong notang ito naman ay mataas. Kaya, MT. Number 4. Okay, so visually, kita nyo na mas mababa siya kesa dito sa pangalawa. So, ang ilalagay natin dito ay MB. At ito ay MT, mataas. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lagyan ng star ang mataas na bilog at araw ang mababang bilog. Gawing gabay ang halimbawa sa unang measure or sukat. Gawin ito sa inyong sagutang papel. So, parang katulad din lang nung kanina. So, ngayon lang, ang mataas, ang ilalagay ninyo ay star. At ang mababa ay sun or araw. Okay, katulad dito. Sa number 1 and 2. By measure ulit yan. By sukat ang inyo i-compare. So, itong dalawang kinompare. So, kita nyo naman, itong bilog na ito ay mas mataas kaysa dito. Kaya ang inilagay niya ay star. Ayan. At ito naman bilog na pangalawa ay mas mababa kaya ang inilagay niya ay araw. Paghambingin ang 4 na nota sa bawat measure or sukat. Isulat kung mababa o mas mababa, mataas o mas mataas. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Okay, so ang gagamitin nyo naman ay ito. Ito yung pattern ninyo. So kapag nakalagay sa second line, mataas. Pag nakalagay sa second space, mas mataas. Pag nakalagay sa first line, mababa. Pag nasa ilalim ng first line, mas mababa. So katulad dyan, number 1. Gagawin ko itong 1 to 4 para sa inyo. Okay. Kung mapapansin nyo, itong bilog na to, itong notang ito, ay nasa ilalim ng first line. So, alin ang katulad niya dito sa ating pattern? Ayan, ito, nasa first line. So, anong ilalagay natin? Dapat sa number 1. Mas mababa. Okay, number 2 naman. Number 2, nasa first line. So, ito yung first line. Ano ang salita para sa first line? Nakalagay ay mababa. Kaya ang ilalagay natin sa number 2 ay yung kulay blue ay mababa. Ayan. So, number 3. So, tingnan natin yung nota, yung kulay yellow. So, siya ay nasa second line. So, alin ditong nota ang nasa second line? Katulad nito. So, nandito. Ayan, kaya ang ilalagay nyo sa number 3 ay mataas. At number 4, siya ay nasa second space or puwang. Second space. So, alin dito ang nasa second space?
Yan. So, ang ilalagay natin sa number 4 ay mas mataas. So, gagawin nyo pa itong mula number 5 hanggang number 15. Tingnan ang limguhit, larawan ng skala o scale. Basahin ang mga sofa syllabus sa ilalim ng limguhit. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Gumawa ng limguhit sa kwaderno. Iguhit ang mga nota sa tapat ng sofa syllaba. Okay, so ito yon. So, ang kailangan nyong malaman kung saan nakalagay si re, mi, so, at la. So, may mga babaguhin tayo dyan. Tatanggalin na ito, dapat ay lowercase or maliit na titik, do. Ito, baguhin din natin, ayusin natin. Dapat maliit na titik. Re, mi, so, la. So, para masagot nyo yan, kailangan alam nyo tong skala or C major scale. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan. So, ang nakalagay dito ay re. So, tingnan niyo sa skala, nasaan ba ang re? Ayan ang re. Saan siya nakalagay? Sa ilalim ng first line. So, dito, maglalagay kayo ng whole note or bilog sa ilalim ng first line, sa katapat ng re. Diyan. Para naisulat ninyo yung nota na re. Kasunod naman ay mi. So, para mailagay nyo ang whole note dito sa mi, alamin nyo muna sa skala kung saan nakalagay yung mi. So, pwede nyo kailangan memorize to. O kung hindi naman, gumamit muna kayo ng tinginan. So, mi. Nasa first line. So, ibig sabihin, nagpipinta kayo ng whole note doon sa loob ng first line. Dapat, ganyan. Whole note. And so on. Kayo na ang bahalang magsagot. So, nasan ang so? Ayan, nasa second line. So, magpipinta kayo dito ng whole note. La, saan nakalagay sila? Hahanapin nyo dito para ito ay masagutan nyo. Ginawa ko na yung re at mi para sa inyo. Kung may mga tanong pa kayo, pwede kayo mag-message sa aking Facebook Messenger, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayo mag-email, ryanchester.manzanares@deped.gov.ph. Maraming salamat.